Inakala ng lahat na siya ay isang malungkot na lalaki na laging binubuli, ngunit sa huli ay gumawa siya ng harem ng magagandang babae. Si Juro ay isang ordinaryong high schooler na namumuhay sa isang ordinaryong buhay, hanggang sa isang araw ay bumaliktad ang kanyang mundo nang siya ay yayain lumabas ng student council president na si Cosmos. Bilang kanyang sekretarya, siya ay palaging nagtrabaho ng malapit sa kanya, at sa proseso, ay lumago upang lubos na humanga sa kanya. Ang hinihiling na makipag-date sa kanya ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Ang date ng picnic sa tabing ilog ay naging napakahusay, at habang papalubog ang araw, hiniling siya ni Cosmos na lumapit at nahihiya na umamin na may gusto siya sa isang tao. Kung paanong si Juro ay lubos na nakahanda na tanggapin ang kanyang nararamdaman, inihayag ni Cosmos na siya ay may matinding crush sa kanyang matalik na kaibigan, si San. Noong nakaraang taon, nakita niya ang kapitan ng baseball team ng paaralan na isinasantabi ang kanyang nararamdaman, at nag-uudyok sa kanyang mga kasamahan sa koponan pagkatapos ng malaking pagkatalo. Nalaman ni Cosmos na talagang kaakit-akit ang kanyang pamumuno at mula noon ay mahal na niya siya. Hiniling niya kay Juro na maging wingman niya at tulungan siyang makasama si San. Bagamat nalulungkot si Juro, bilang mabait na tao, ay pumayag na tulungan siya. Kinabukasan, nagpa siya si Juro na magpatuloy at lumabas kasama ang kanyang matalik na kaibigan noong bata pa, si Hema, na tinanggihan niya ang imbitasyon noong nakaraang araw dahil akala niya ay magkakaroon siya ng intergalactic action. Gayunpaman, ang tanging naiisip ni Juro sa panahon ng date ay ang nakakahiyang rejection kahapon. Napansin ito ni Hema, at nang tumanggi siyang ibahagi ang nangyari, nagpa siya si Hema na iangat ang kanyang kalooban sa pinakamasayang araw kailanman. Sa kalaunan ay nagsimulang bumuti ang pakiramdam ni Juro at nagpas siyang mamuhay sa sandaling ito. Nililiber niya si Hema ng mamahaling pagkain at binibili siya ng maraming regalo sa buong araw. Sa pagtatapos ng date, inamin ni Hema na may malalim siyang nararamdaman para sa isang lalaki. Ang pananabik ni Juro ay mabilis na nagsimulang umikot sa kakilakilabot nang ang kanyang pag-amin ay nagsimulang pamilyar na pamilyar. Sa wakas ay isiniwalat niya na gusto niyang makipag-date kay San, dahil nahulog din siya sa kanya sa araw ng laro ng baseball para sa parehong dahilan. Hiniling niya sa kanya na maging wingman niya, at dahil wala nang ibang paraan para makaalis doon, pumayag siya. Nang gabing iyon, nagsimula si Juro na maghagis at magbasag ng mga gamit sa kanyang silid, dahil ang kanyang planong kumilos bilang isang ordinaryo ngunit sensitibong lalaki sa high school ay ganap na palpak, at walang mga babae ang may gusto sa kanya. Bigla niyang napagtanto na may dalawang babae na interesado sa isang lalaki, kaya isa lang sa kanila ang maaaring makipag-date kay San, at maaari niyang kunin ang isa hanggat pinapanatili niya ang kanyang pag-arte ng mabuting lalaki. Kinaumagahan, habang naglalakad siya papuntang paaralan, naabutan siya ni Hema at nagsimulang makipag-usap sa kanya ng diskarte. Gayunpaman, bago ang anumang bagay, inamin niya na tinutulungan din niya si Cosmos, upang panatilihing malinaw ang lahat, ngunit nangangako na tutulungan pa rin niya ito. Sa kalaunan ay huminahon na siya upang magtiwala sa kanya, at nagpa siya silang gawin ang isang plano na naisip niya para sa kanya. Pagdating nila sa school, pumasok si Juro sa klase na wala si Hema, nakakaiba kaya napansin agad ito ni San. Habang tinatalakay niya ito kay Juro, si Hema, na nagtatago sa labas, ay pumasok ayon sa plano ngunit gumawa ng kalunos-lunos na pagtatangka na magmukhang natural. Kahit papaano, sinasalba ni Juro ang sitwasyon at nagdahilan sa ilang gawain ng student council para bigyan ang dalawa ng oras na mag-isa. Pagkatapos ay tinawag niya si Cosmos sa silid ng student council at sinabi sa kanya ang parehong bagay na sinabi niya kay Hema, nangako na tutulungan din siya nito. Pagkatapos niyang makumbinsi na hindi niya guguluhin ang kanyang pagkakataon, sinabi ni Juro sa kanya ang planong naisip niya para sa kanya. Nakatagpo nila si San sa pasilyo, kung saan dapat gumamit ng dahilan si Cosmos na talakayin ang budget ng koponan ng baseball para maging kaibigan siya, ngunit sa halip, sa huli ay sinabi niya na gusto niyang makipagkaibigan sa kanya. Sinagip ni Juro ang kanyang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na iminungkahi niyang kilalanin niya si San, na isang mahalagang underclassman, dahil makakatulong ito sa kanya na magampanan ang kanyang trabaho bilang presidente ng mas mahusay. Mamaya, sa tanghalian, nagtatago siya mula sa parehong mga babae sa silid-aklatan upang makapagpahinga mula sa kanilang mga pinaggagawa. Habang malalim ang iniisip niya, lumapit sa kanya ang school nerd na si Pansy para makipag-usap.
Sinusubukan niyang iwasan siya dahil palagi itong walang modo sa kanya para sa ilang kadahilanan, ngunit ibinunyag ni Pansy na alam niya ang lahat tungkol sa mga deal nito kina Hema at Cosmos. Kanina pa niya ito sinusubaybayan at nasa kanya ang lahat ng ebidensyang kailangan niya para isumbong sila kay San. Kapag nag-aatubili siyang pumayag na makipag-usap, isiniwalat ni Pansy na inorder niya ang parehong park bench na ginamit ng iba pang mga babae upang ipagtapat ang kanilang nararamdaman sa kanya. Umupo siya sa parehong posisyon at ipinagtapat na may isang taong iniibig niya. Nagdadasal si Juro sa lahat ng mga Diyos na ihayag din niya na ito ay si San, ngunit nawala siya sa kanyang isip nang aminin niyang gusto niya si Juro. Sinusumpa niya ang kanyang swerte dahil sa ginawa niyang pagkagusto sa kanya sa bawat babae sa paaralan, at sinubukang dahan-daang i-reject siya, ngunit pinutol siya nito at sinabing hindi niya gusto ang pag-iinarte ng pagiging mabuting lalaki at na siya ay umiibig sa tunay na Juro. Pagkatapos marinig iyon, siya ay naging isang giga-chad at diretsyong sinabi sa kanya na hinding-hindi siya lalabas kasama niya. Sumagot si Pansy na ang paglabas ay hindi rin ang nasa isip niya, at sa halip ay hinihiling sa kanya na pumunta sa library araw-araw sa tanghalian at makipag-usap sa kanya. Napipilitan siyang pumayag dahil ayaw niyang ma-expose. Kinabukasan, bumili si Hema ng 2 tiket para sa mga pelikula at hiniling kay Juro na ibigay ito kay San at palihim na mag-set up ng date. Lumapit si Juro kay San at sinabi sa kanya na nakakuha siya ng 2 tiket mula sa isang kaibigan para sa isang pelikulang napanood na niya, kaya sa halip na sayangin ang mga ito, dapat itong kunin ni San at sumama sa iba tulad ni Hema. Agad siyang sumabak sa usapan at pumayag na sumama, ngunit nagulat sila, inabot lang ni San sa kanya ang kanyang tiket at sinabihan siyang mag-enjoy. Si Juro, bilang siya ang mabilis na mag-isip, ay nagpapaalala kay San tungkol sa kung gaano siya naging abala kamakailan sa baseball at kung paano siya makakapagpahinga. Sa wakas ay nakumbinsi nito si San, at pumayag siyang sumama kay Hema sa mga pelikula sa darating na Sabado. Kinalaunan sa araw na iyon, ipinakita ni Cosmos kay Juro ang lutong bahay na tanghalian na dinala niya para kay San, at hiniling sa kanya na mag-set up ng isang senaryo kung saan sila ni San ay kumakain ng magkasama pagkatapos ng mga klase. Hiniling ni Juro kay San na tulungan siya sa ilang mga file ng student council bilang dahilan upang madala siya sa silid ng konseho. Naghihintay sa kanila si Cosmos sa corridor. Awkwardly siyang nagsalita sa Shakespearean English para tanungin si San kung gusto niyang mananghalian sa rooftop sa magandang panahon sa labas, sa kabila ng mga ulap ng bagyo. Tumanggo si Juro at ipinaalala sa kanya kung paano ito makatutulong sa bago nilang pagkakaibigan. Idinagdag ni Cosmos na nag-prepare siya ng sapat na pagkain para sa 2 tao, kabilang ang kanyang paboritong inihaw na ulam ng baboy. Gayunpaman, sa kanilang pagtataka, inanyayahan din ni San si Juro, ngunit mabilis na sinabi ni Juro na may plano na siyang makipagkita sa ibang babae sa tanghalian at tumakbo ito palabas. Pagkatapos ay nagpunta si Juro sa silid-aklatan, at ipinaalam kay Pansy kung gaano kaliit ang tsansa ng 2 babae habang binibigyan niya ito ng cookies na ginawa niya para sa kanya. Tinanong ni Pansy kung ano ang mangyayari sa kanyang mga plano kung may gusto na si San sa ibang babae. Ang kanyang utak ay hindi naisip ang tungkol sa posibilidad na iyon, at ang realisasyon ay tumama sa kanya tulad ng isang ladrilyo at nagsimula siyang magpanik, ngunit humihingi si Pansy ng gantimpala para sa pagtulong sa kanya. Kinakabahan niyang tinanong ito kung ano ang gusto niya, kung saan iminumungkahi niyang siya ang magsasagawa ng inspeksyon sa library ng school council ngayong taon, at napilitan siyang sumang-ayon. Pagkaraan ng araw na iyon, nagpa siya si Juro na alamin kung may gusto si San sa isang babae at pumunta siya sa kalagitnaan ng kanyang pagsasanay sa basketball para tanungin siya ng direkta. Nagsimulang mamula si San at sinabi sa kanya na hindi siya komportable na pag-usapan ito sa publiko, at dinala siya sa labas sa courtyard. Sa pagpunta nila sa isang bakanteng upuan, ipinagtapat ni San na gusto niya si Pansy. Nang matalo sila sa larong baseball 1 taon na ang nakararaan, nakita niya ito habang umiiyak, at pinasigla at kinumfort siya nito. Talagang natouch siya sa kanya mula noong sandaling iyon dahil iyon ang unang pagkakataon na ma-vulnerable siya sa isang tao. Pagkatapos ay tinanong niya si Juro kung maaari siyang maging wingman niya. Alam na ang kanyang ulo ay magiging isang spike kung siya ay sumang-ayon at lalaban sa 2 babae, tumanggi si Juro sa kanyang gusto. Sinabi niya na hindi niya gaanong kilala si Pansy at sa makatuwid ay hindi siya makakatulong sa kanya.
Pagkatapos ay inilipat ni San ang paksa at humingi sa kanya ng payo sa baseball kung saan hinimok siya ni Juro na magsanay ng husto at magtiwala sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Pagbalik niya sa loob ng paaralan, iniisip ni Juro ang mga pagpipilian na nasa harap niya ngayon. Tila hindi niya ito maisip at agad na tinawagan si Pansy upang salubungin siya sa koridor, at payuhan siya tungkol dito. Direkta niyang tinanong kung ano ang iniisip niya tungkol kay San na ikinagulat niya. Sinabi ni Pansy na gusto niyang makasama lamang si Juro, ngunit patuloy na iginigiit ni Juro na gusto niyang makita siyang kasama ni San, na mas magandang lalaki pa rin sa kanya. Sa kalaunan ay ikinagalit nito si Pansy, at inalis niya ang kamay nito, na naging dahilan upang lumingon ang lahat ng ulo. Hiniling niya sa kanya na tumahimik at sinabi sa kanya na ang gusto lang niya ay makausap si Juro, at ipagpatuloy ang pagluluto ng cookies para sa kanya. Nang magsasalita na si Juro, nagpakita si San at ganap na mali ang pagbasa sa sitwasyon. Kung paanong sasambulat si San kay Juro dahil sa pagtataksil sa kanya at pagtatanong sa kanyang crush sa likod niya, sinabi sa kanya ni Pansy na nandito lang si Juro para sa negosyo ng konseho. Sinabi ni Pansy sa kanya ang tungkol sa inspeksyon sa silid-aklatan na mangyayari mamaya sa araw na iyon, at nauwi sa pagliligtas kay Juro. Mahirap paniwalaan ito ni San noong una dahil mukhang tense ang eksena, ngunit ipinaliwanag ni Pansy na dahil sa pinag-uusapan niya ang pagsasara ng library dahil walang bumibisita dito. Pagkatapos ay ginawa niyang napakalinaw at malinaw na kinamumuhian niya si Juro at pasimpleng lumayo. Nang makaalis na siya, napansin ni Juro na nalaglag niya ang bag ng cookies sa sahig. Isang gabi, pagod na pagod siya kaya bumagsak siya sa kanyang kama pagdating niya sa bahay. Gayunpaman, hindi nagtagal ang kapayapaan, dahil nakatanggap siya ng text mula kay Cosmos na humihiling sa kanya na makipagkita sa kanya sa lalong madaling panahon. Pagdating niya sa restaurant, nag-aalala na wala sa kanyang isip, nakita niya si Cosmos na nagtatampo sa isa sa mga corner booth. Sinabi ni Cosmos sa kanya na hiniling sa kanya ni San na gamitin ang kanyang charismatic president personality para makuha si Pansy, at pagkatapos ay iset up siya sa kanya. Sinabi rin niya sa kanya na sinabi sa kanya ni San na humingi na siya ng tulong kay Juro, at nang tumanggi siya, sinabi niya sa kanya na humingi ng tulong sa iba niyang mga kaibigan sa pamamagitan ng paggamit ng halimbawa ng baseball. Hiniling niya kay Juro na lumayo sa kanyang buhay kung ang gusto lang nitong gawin ay magsinungaling at magtaksil sa kanya. Bago pa makapagsalita ng kahit ano si Juro, tumayo na si Cosmos at naglakad palayo. Kinabukasan, tinawag siya ni Hema para pumunta sa kanyang bahay. Pagdating niya, sinabi kaagad ni Hema sa kanya na humingi ng parehong pabor sa kanya si San. Sinubukan ni Juro na humingi ng tawad sa hindi pagsabi sa kanya ng totoong nararamdaman ni San noon, ngunit nauwi pa rin sa pagpapaiyak sa kanya. Ibinunyag din niya na sinabi sa kanya ni San na pinayuhan siya ni Juro na umasa sa kanyang mga kaibigan sa pag-score kay Pansy, sa pamamagitan ng paggamit ng isang metaphor ng baseball. Sinusubukan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, sa pamamagitan ng tapat na pagsasabi sa kanya na wala siyang ideya na nagbibigay siya ng anuman maliban sa payo sa baseball, ngunit binato siya nito ng unan at pinaalis siya sa kanyang upuan bago lumayo. Hiniling ni Hema sa kanya na lumayo, at huwag nang tumulong pakasabay ng pagsara niya ng pinto sa likuran niya. Kinaumagahan, habang naglalakad si Juro papuntang paaralan, tinamaan siya ng kalungkutan na idinulot sa kanya ng pagkawala ni na Cosmos at Hema. Habang siya ay malalim ang iniisip, naabutan siya ni San nang wala sa oras at tiniyak kay Juro na nandyan siya kung sakaling gusto ni Juro na magkwento tungkol sa dahilan sa likod ng kanyang napakalinaw na masamang kalooban. Habang naglalakad siya palayo, nakatanggap si Juro ng text mula kay Pansy na tinatawag siya sa library. Sa sandaling pumasok siya sa loob, ipinahayag ni Pansy na alam niya ang tungkol sa nangyari kay San at sa dalawang babae, na nakakainis kay Juro. Nawalan siya ng kontrol at hahawakan na sana siya nang bumukas ang pinto ng library, at sabay na naglakad sina Cosmos, San, at Hema. Nagalit si San nang makita si Juro kasama si Pansy, at sinimulan niya itong akusahan na nagsisinungaling sa kanya tungkol sa hindi niya ito kilala. Nang magprotesta si Juro, ibinalita ni na Hema at Cosmos na sila rin ay pinagsinungalingan niya. Habang patuloy ang mga ito sa pag-atake sa kanya, nawawalan siya ng lakas at pinalalabas ang kanyang tunay na sarili. Sinabi ni Juro sa kanila na pumunta sa impyerno dahil, hindi tulad ni San, ang kanilang galit sa kanya ay hindi wasto. Siya ay nagtrabaho ng husto para sa kanila kahit na sila ay karaniwang walang silbi nang wala siya, pero kapag nagkakagulo sila, siya pa rin ang may kasalanan.
Si Juro ay sumigaw na siya ay ginamit lamang bilang isang tol ng mga babaeng ito, na nagpatigil sa kanila. Ang guilty reactions nila ang gusto ni Juro, at iniisip niya sa sarili na ang natitira na lang ay ituwid ang mga bagay-bagay kay San. Pagkatapos sa kanyang lubos na sorpresive, si Pansy ay sumang-ayon at nagtanong kung bakit niya hinihikayat siya na makipagkita kay San kung siya ay taos-pusong tinutulungan sina Hema at Cosmos. Masyado siyang natigilan sa pagsasalita, kaya't mas pinag-alab pa ito ni Pansy sa pagsasabi sa lahat na sinabi sa kanya ni Juro na balak niyang agawin ang dalagang ni-reject ni San na dalawa. Nang magsimulang magprotesta si Juro, hiniling siya ni San na humingi ng tawad sa mga babae at buong lakas na sinuntok ang kanyang mukha, na nagpabagsak sa kanya sa isang stand. Binuhat niya si Juro at ikinarga sa balikat habang binabalaan siyang layuan ang mga babae simula ngayon. Habang buhat-buhat niya si Juro palabas ng kwarto, inamin ni San na gusto niya sanang maging matalik na kaibigan habang buhay, pero pagkatapos ng lahat ng ito, ayaw na niyang makasama ito. Bago sumara ang pinto sa likuran nila, ibinulong ni Pansy kay Juro na dapat itong magtiwala sa kanya. Sa mga sumunod na araw, patuloy na nakakarinig si Juro ng tsismis sa paaralan kung paano niya pinagtaksilan at sinira ang kanyang mga kaibigan. May isang babae sa silid-aklatan noong isang araw na walang nakapansin sa init ng away, at nauwi sa pagkakalat ng tsismis sa buong paaralan. Si Juro ay pinatalsik pa sa school council ni Cosmos na nagpolole sa kanyang buhay ng kalungkutan at depresyon. Nang mag-aayos na siya para sa susunod na klase, nakatanggap siya ng text mula kay Pansy na humihiling sa kanya na pumunta sa library para mananghalian, dahil gusto nitong sabihin sa kanya ang kanyang tunay na nararamdaman. Gusto lang niyang mapag-isa at lalo na't hindi na makausap si Pansy pagkatapos ng pagtataksil sa kanya, ngunit nagbanta itong may gagawing kakilakilabot kung hindi siya magpapakita. Tumalon siya sa punto sa sandaling pumasok siya, ngunit hiniling ni Pansy sa kanya na kumuha muna ng libro para sa kanya mula sa mga stand. Habang nagbabrowse siya sa mga stand, nahuli siya nang biglang pumasok si San sa library at umupo sa harap ni Pansy. Nagtago si Juro sa likod ng mga bookshelf at napilitang mag-eavesdrop sa kanilang usapan. Habang sinisimulan siyang pag-alitan ni Pansy sa paggugol niya tuwing tanghalian dito sa halip na kasama ang kanyang mga kaibigan, pinutol siya ni San at inanyayahan siyang pumunta at panoorin siya sa practice sa susunod na pagkakataon. Hindi na lang ito pinapansin ni Pansy, at out of nowhere nagtanong sa kanya ng dahilan kung bakit niya ginawa ang panlilinlang at bitagin si Juro sa simula. Nagpanggap lang si San na walang ideya tungkol sa kung ano man ang kanyang sinasabi, ngunit inihayag niya na nakita niya ng buo ang kanyang plano. Matapos ang isang linggong pakikipag-usap sa kanya, alam na niya ang nararamdaman ni Hema at Cosmos sa kanya dahil sa halatang halata ng mga ito, pero hindi niya pinansin para matrap niya si Juro kapag nagpa siya itong tulungan sila. Gusto niyang magkaroon ng masamang dugo sa pagitan nila ni Juro, kapag nabigo silang manalo sa kanya para maalis niya ang tiwala sa kanya. Nang tumanggi si Juro na tulungan siya sa kanyang romantikong buhay, agad siyang lumipat sa mode ng paghihiganti at humingi ng romantikong tulong kay Cosmos at Hema, habang isiniwalat na si Juro ay may palaging alam na sirain siya. Ang tindi ng sitwasyon ay ang paghaharap sa tanghalian na nahuli niya si Juro. Ipinaalala sa kanya ni San na kahit siya mismo ay sumalungat kay Juro, ngunit sinabi ni Pansy na ito ay para lamang itago na siya ay nasa panig ni Juro upang makausap si San sa buong linggo, at kunin ang lahat ng impormasyong kaya niya. Matapos marinig ang lahat ng ito, nalungkot si Juro, bunsod ng isang detalyadong pagtataksil na binalak ng kanyang matalik na kaibigan sa napakaraming taon. Samantala, itinutulak ni Pansy si San na sabihin sa kanya ang dahilan sa likod ng pagtataksil. Sa huli ay inamin niya na dahil natalo siya kay Juro noong middle school. Nakiusap sa kanya ang isang babae na iset up siya kay Juro kahit siya ang may crush sa kanya. Ginawa niya ang lahat para magustuhan siya nito, ngunit sa huli ay nahulog siya kay Juro, na walang pakialam sa kanya. Sinubukan niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa mga madilim na panig ni Juro, ngunit hindi iyon nakaapekto sa damdamin ni Pansy para sa kanya kahit kaunti. Tumahimik si San pagkatapos ng ilang sandali, at tinanong kaagad si Pansy kung may gusto ba ito kay Juro, at kung bakit gusto niya itong laging makasama. Nang makumpirma nito ni Pansy, napabuntong hininga na lamang si San at tinanggap ang katotohanang natalo na naman siya sa kanyang matalik na kaibigan. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya kung paano ito ang kanyang perpektong pagkakataon para sa paghihiganti, dahil ginagawa ni Juro ang eksaktong parehong bagay na ginagawa niya sa middle school.
Habang tumatawa, sinabi ni San sa kanya kung paano niya nalaman na kaya niyang manipulahin ang babae, at ay pariinag sa kanila ang anumang sasabihin niya dahil may mga gusto ito sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya si Pansy kung bakit niya nagustuhan si Juro sa kabila ng pagiging malamayan nito. Napagtanto niya na si Juro ay, sa katunayan, isang napakabait na tao. Pumayag man siyang tulungan ang mga babae, ang una niyang prioridad ay mapasaya si San, kaya naman sinubukan niyang kumbensihin itong lumabas kasama si San. Ang katotohanang pinagtaksilan ni San si Juro sa kabila nito ang dahilan kung bakit hindi siya maalagon or makasama ni Pansy. Nang tanungin siya nito kung bakit ganoon na lamang ang pag-aalaga niya kay Juro, lumalabas na ang kwento niya, tulad ng iba, ay nagsimula sa baseball tournament noong nakaraang taon. Bago niya makita si San, nakita niya si Juro na naghihintay sa kanya malapit sa labasan ng napakatagal na panahon. Nakatayo siya sa ilalim ng matangkad na mainit na araw na may hawak na paboritong ulam ni San, sa kabila ng pagtatawanan at pang-aalipuste sa kanya ng lahat. Kahit ngayon, kumikilo si Juro ng walang selos or pagiging makasarili para sa kapakanan ni San, kahit na ang ibig sabihin nito ay kailangan niyang bitawan ang sarili niyang mga pangarap. Ang kabaitang ito ni Juro ang gusto ni Pansy sa kanya. Naiinis si San at ipinaalala sa kanya kung paano walang pumupunta sa library sa panahon ng tanghalian at pinagbantaan siya, na sinasabing magagawa niya ang lahat ng gusto niya sa kanya, at walang makakapansin. Naninindigan si Pansy, at hiniling sa kanya na magpatuloy. Nang magulat si San na hindi siya nagtangkang tumakas, sinabi niya sa kanya na hindi na kailangan ang pagtakas dahil sigurado siyang paprotektahan siya ni Juro. Kinuha ito ni Juro bilang kanyang hudyat at lumabas sa kanyang pinagtataguan at lumapit kay San, na nabigla nang makita siya doon. Sang-ayon si Juro sa naunang komento ni San na walang isip sina Hema at Cosmos. Pagkatapos ng lahat, gumagamit sila ng isang lalaki na parang tol at ibinabagsak siya sa pinakamaliit na abala. Kinakabahang sinubukan ni San na pagtawanan ito, ngunit pagkatapos ay pinisil ni Juro ang balikat ni San at binalaan itong huwag pagtawanan ang damdamin ng mga babae. Hinawakan niya ang kanyang kwelyo at sinabi sa kanya na ang mga babae ay gumawa ng maraming pagsisikap para sa kanya. Binuhat niya siya sa lupa at binalaan siya na huwag gamitin ang mga babaeng nagmamahal sa kanya bago siya ihulog sa lupa. Sa wakas ay pinabayaan na niya si San pagkatapos niyang mangako na hihingi siya ng tawad sa kanila, at hindi na sila muling sasaktan. Sa sandaling umalis siya, humingi ng paumanhin si Pansy dahil hindi siya nasa tabi niya sa huling pagkakataon at lumapi siya para ikis siya. Gayunpaman, nagsimula na lang siyang maglakad palayo, sinasabing galit siya sa kanya at ngayong maayos na ang senaryo kay San, wala nang dahilan para patuloy siyang pumunta rito. Lalabas na sana siya ng library sa huling pagkakataon ng aminin ni Pansy na mamimiss niya ito ng sobra. Natigilan si Juro ng ilang minuto ngunit sa huli ay nanindigan siya sa kanyang sarili at lumabas. Kinabukasan, nakatagpo ni Juro si Cosmos malapit sa mga locker. Humingi ito ng tawad sa kanya bago tumakbo palayo. Binuksan niya ang kanyang locker pagkatapos mataranta mula sa pagkalito, at laking gulat niya nang makitang walang bully na nanggulo sa kanyang gamit sa unang pagkakataon pagkatapos ng buong eksena kay San. Pumasok siya sa klase upang makita na pinoprotektahan ni Hema ang kanyang mga gamit mula sa mga maton at nabigla dito. Mamaya sa araw, kapag natapos ang huling klase, si San ay lumuhod sa harap ng lahat at ipinagtapat sa lahat ang kanyang ginawa. Agad na pumunta si Juro sa library para sabihin kay Pansy ang lahat ng ito. Matapos siyang kutsain ng ilang sandali, tinanong ni Pansy kung alam niya ang tunay na dahilan kung bakit siya nagustuhan ni San. Nang sabihin niya sa kanya ang tungkol sa insidente ng laro sa baseball, sinabi ni Pansy sa kanya na nagsisinungaling si San tungkol dito at na ibinigay niya sa kanya ang kanyang pangalan noong panahong iyon dahil tinanong niya. Tinanong ni Juro kung bakit pa niya ito nagustuhan, kung saan tinanggal niya ang kanyang salamin at inalis ang kanyang pantali sa buhok upang ipakita na siya ay talagang isang magandang babae. Sa wakas ay nakilala niya na ang anghel na nakita niya sa araw ng mga laro ay siya talaga. Muli niyang tinanong siya kung plano niyang lumayo sa silid-aklatan, ngunit sa pagkakataong ito ay pumayag si Juro na magpatuloy. Ito ay labis na ikinatuwa ni Pansy kaya agad siyang nagtanim ng kiss sa pisngi nito. Nagsisimula siyang namumula, ngunit patuloy niyang iginiit na galit siya sa kanya. Sigurado siyang kahit pwede silang maging magkaibigan, hinding-hindi siya mahuhulog dito.
Pagkalipas ng ilang araw, sa tanghalian, sinubukan ni Pansy na pakainin si Juro ng bagong lutong pagkain na dinala nito para sa kanya, ngunit nairita ito at pinigilan siya. Ipinaalala ni Juro sa kanya na araw-araw siyang pumupunta sa silid-aklatan ayon sa gusto nito, ngunit hindi siya nagsisikap na maging maganda para sa kanya. Sinabi ni Pansy na siya ay nagbibihis na parang palaboy dahil hinahabol siya ng isang demonyo kaya kailangan niyang mag-disguise, ngunit sinabihan siya nito na putulin ang kanyang kalokohan. Sa wakas, sinabi ni Pansy sa kanya na hindi niya gusto na pumupunta siya sa library dahil nagtatago siya kina Hema at Cosmos, at hinihimok siyang makipagkasundo sa kanila. Naghahanda siyang umalis, ngunit pinigilan siya ni Pansy at tiniyak na kung tapat niyang sasabihin sa kanila ang nararamdaman niya, maiintindihan nila siya. Bukod dito, wala siyang kawala dahil nasa pinakamasamang sitwasyon na sila. Sa kalaunan ay nakumbinsi niya siya, at naghanda siyang sumabak sa labanan sa pamamagitan ng pagkain sa isa sa kanyang mga cupcakes. Inipon niya ang kanyang lakas ng loob at pumasok sa silid-aralan ngunit agad na hinarang ni Hina, na siyang ace reporter para sa pahayagan ng paaralan. Nagsasagawa siya ng isang survey tungkol sa Flower Festival, na nagpapatawa sa kanya dahil alam ng lahat kung gaano kawalang interes ang mga klase dito. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa kanya ang sikat na sayaw ng bulaklak na nagaganap sa panahon nito, kung saan ang isang lalaki ay sumasayaw kasama ang tatlong babaeng kapartner. Sinasabi ng alamat na ang lalaki na napili para sa sayaw ay nagtatapos sa pagpapakasal sa isa sa tatlong babae sa huli. Habang ibinibigay ni Juro ang kanyang opinyon tungkol sa mga mag-aaral na sa tingin niya ay pipiliin, napansin niyang nahihirapan si Hema sa kanyang paghahanda sa kalagitnaan ng semestre sa kanyang mesa. Nakikiusap siya na may tumulong sa kanya na maunawaan ang paksa at tumingin sa kanila. Gayunpaman, natapos si Juro sa pag-aaksaya ng oras sa pag-iisip at nawalan ng pagkakataon, at si Hina sa halip ay lumapit sa kanya upang tumulong. Malapit na siyang sumuko, ngunit naalala niya ang pag-uusap nila ni Pansy at nagpas siyang lumapit kay Hema at gumawa ng pagkakataon para sa kanyang sarili. Ginambala niya si Hina at ipinahayag na siya ang tutulong kay Hema. Gayunpaman, naging awkward si Hema kaya tumakbo na lang siya palabas ng klase. Hinahabol niya ito pababa ng hagdan nang bigla itong madulas at mahulog. Nagmamadali siyang umakyat para tingnan siya, ngunit hiniling niya sa kanya na lumayo at tumayo para maglakad palayo. Gayunpaman, hinawakan niya ito at tiniyak na hindi niya ito itinuturing na troublemaker. Nawala ang kanilang mga composure at nauwi sa isang away tungkol sa kung sino ang unang hihingi ng tawad, ngunit sa lalong madaling panahon, napagtanto kung gaano sila kaisip bata, huminahon sila at nagpa siya na maging magkaibigan muli. Nag-aalok si Juro na mag-aral ng magkasama, ngunit sinabi sa kanya na kakailanganin niya ang tulong nito sa isang bagay bago iyon. Tinawag niya si San sa rooftop sa kahilingan ni Juro kung saan binigay niya kay San ang isang liham ng hamon. Habang si San ay naghahanda sa pag-iisip para sa mga hamon ng lalaki tulad ng baseball or kung ano paman, binato siya ni Juro, sinabing ang hamon na nasa isip niya ay ang pag-aaral. Sinabi niya kay San na kung makapasa siya sa mga susunod na midterm exams, siya ay idedeklarang panalo, ngunit kung siya ay bumagsak, si Juro ang mananalo. Alinsunod sa plano, iminumungkahi ni Hema na silang tatlo ay mag-aral ng magkasama upang matulungan si San na mag-aral para sa kanyang mga pagsusulit at manalo sa hamon. Nakita ni San ang plano at tumalikod na para umalis, ngunit sumugod si Hema sa kanyang harapan at humarang sa kanyang daraanan. Napagtanto na hindi ito gagana, pagkatapos ay iniipon ni Juro ang kanyang lakas ng loob at tapat na ipinagtapat na gusto niyang makipagkaibigan muli kay San. Sina Hema at Juro ay patuloy na kinukulit siya sa kanilang kahilingan, hanggang sa wakas ay napagtanto niya kung gaano niya namiss ang mga tao na ito at pumayag na muling pag-ibayuhin ang kanilang pagkakaibigan. Isang masayang Juro ang dumating sa silid-aklatan pagkatapos ng klase upang salubungin si Pansy, at bahagyang sinubukang hilingin sa kanya na tulungan silang mag-aral. Pumayag si Pansy na gawin ito ngunit nilinaw niyang madali niyang nakikita ang kanyang plano. Hiniling din ni Pansy sa kanya na dalhin siya sa isang magandang lugar bilang kapalit, at wala siyang pagpipilian kundi ang pumayag. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na maaari silang mag-imbita ng isa pang tao sa kanilang grupo ng pag-aaral na tinutukoy si Cosmos. Nabigo si Juro na kunin ang pahiwatig at sinabi sa kanya na ito lamang ang mga taong kilala niya. Si Cosmos na nakikinig mula sa kanyang pinagtataguan sa labas ng silid, ay naasar at naglakad palayo.
Makalipas ang ilang araw, habang naglalakad si Juro sa koridor, hinarang siya ni Hina, na nagtanong sa kanya kung libre ba siya. Sinabi ni Juro sa kanya na pupunta siya para sa kanyang grupo ng pag-aaral, nang bigla siyang nakaramdam ng nakakatakot na aura at lumingon upang makita na narito si Cosmos. Ito ay nagpapaalala sa kanya na nakalimutan na niya ang tungkol sa kanya, at agad siyang nagmamadaling makipag-usap sa kanya. Nadatnan niya itong nakaupo sa hagdan at umiiyak. Narinig niya itong nagsasalita tungkol sa kung paano niya ginagawa ang kanyang diskarte sa pakikipagkasundo ngunit wala itong silbi. Nang tila naisip niyang walang pakialam si Juro sa kanya, agad siyang humakbang pasulong at tinitiyak niya na ginagawa niya ito. Sinasabi ni Juro ang tungkol sa pag-save ng pinakamahusay para sa huli at nagawa niyang pakalmayin siya. Pagkaraan ng araw na iyon, nagpakita ang grupo sa silid-aklatan at nagpa siya na magsimulang mag-aral kaagad. Sinabi sa kanila ni Juro na noong una ay binalak nila ni Pansy na turuan sila, ngunit ngayon dahil nandito na rin si Cosmos na senior nila, maaaring mas handa na siyang magturo. Nagpasya siyang magsimula sa matematika, at ibigay sa bawat isa sa kanila ang isang nakatutuwang 5,000 problema upang malutas sa mismong araw na iyon. Nawala ang lahat sa sarili, at tusong nakaalis si Pansy sa sitwasyon sa pamamagitan ng pagmumungkahi na tuturuan niya si Hema para sa Japanese dahil iyon ang pinakamahina niyang subject. Si San naman ay sumuko na at inihanda na ang paglisan ng kanyang kaluluwa sa mundo. Habang lumalapit ang gabi, aalis ang mga babae mula sa isang napakakasasyang sesyon ng pag-aaral, habang ang mga lalaki ay ganap na nasawi sa loob mula sa paglutas ng mga tanong ni Cosmos. Dahil sa kanilang sigasig, ipinahayag ni Cosmos na maghahanda siya ng 8,000 tanong para sa English sa susunod na araw. Nagdulot ito ng kaguluhan sa pagitan ng lahat na hindi makapaniwalang masaya si Juro. Gusto niyang laging namnaming magpakailanman ang kaligayahang ito, at ito ay nagbibigay sa kanya ng napakalaking motibasyon na patuloy na gawin ang kanyang makakaya para sa kanyang mga kaibigan. Siya ay hinayla sa kanyang panaginip ng kanyang mga kaibigan, na naghihintay sa kanya sa unahan ng kaunti. Patuloy ang kasiyahan habang naglalakad silang lahat pauwi, excited sa bagong kabanata ng kanilang pagkakaibigan. Sa lalong madaling panahon, ang paaralan ay tapos na sa midterms at ang mga resulta ay inihayag. Si Juro ay tinambangan habang papunta sa paaralan ni Hema, na tumatalon-talon dahil parehong nakapasa sila ni San. Tuwang-tuwa si Hema na hindi niya pinapansin ang inis nito sa sobrang lakas ng paghampas niya sa likod, at nagpasalamat na lang at patuloy na niyakap siya. Pagdating niya sa paaralan, nakatanggap siya ng text mula kay Cosmos na humihiling sa kanya na makipagkita sa kanya sa lalong madaling panahon. Siya ay hinugot sa kanyang masayang pag-iisip ni Hina, na lumapit sa kanya na may sasabihin sa kanya. Dinala niya siya sa playground at sinabi sa kanya na talagang curious siya sa kanya. Pagkatapos ay dinala niya siya sa malapit na bench na nagbibigay sa kanya ng trauma tungkol sa lahat ng iba pang insidente ng pag-amin. Dahan-dahan siyang lumapit sa bench para maupo sa tabi niya, at ang sa tingin niya na magiging romantikong pag-amin pala ay ang pag-aakusa niya sa kanya ng pagiging hamak na babaero. Sinabi niya sa kanya na alam niyang kasama niya sina Hema, Cosmos, at Pansy nang sabay-sabay ngayon. Nakita niya itong nakatitig sa isang babae sa laro ng baseball noong nakaraang taon, kung saan naruroon siya bilang isang reporter, na pinatunayan kung gaano siya ka-imbecile. Pagkatapos ay inilabas ni Hina ang mga larawan na mayroon siya tungkol sa kanya, at sa mga babae sa kaina-hinalang posisyon. Habang sinusubukan niyang magprotesta, tumanggi si Hina na maniwala sa kanya at inilabas ang pinakabagong edisyon ng pahayagan ng paaralan, kung saan nagsulat siya ng mahabang artikulo tungkol dito. Sinabi ni Hina sa kanya na ang mga pangalan ay aalisin mula sa huling bersyon. Pagkatapos ay idinagdag niya na bilang isang reporter, mahigpit siyang laban sa pagbibigay ng maling impormasyon, at sa makatuwid ay babantayan siya hanggang sa Flower Festival. Kung makita niyang inosente siya, hindi niya ipapamahagi ang balitang ito sa paaralan, kung hindi, ibibigay niya ito sa mismong pagdiriwang, kung saan dadalo ang napakaraming tao, kabilang ang mga magulang. Habang naglalakad siya papunta sa kanyang silid-aralan kasama si Hina, nakasalubong niya si Cosmos na nagsasabing pinuntahan siya tulad ng kanilang binalak, na tinutukoy ang kanyang mga text. Ito ay agad na nagpapataas ng alarma ni Hina, ngunit sinabi niya sa kanya na narito siya para lamang talakayin ang katotohanan na siya ang napili para sa sayaw ng bulaklak ngayong taon, at ang mga babae ay siya mismo, si Hema, at isang first year na nagngangalang Kamata.
Bago siya makapagsalita ng anuman, sinabi nito sa kanya na tinanggihan niya ang imbitasyon bawat taon, ngunit ngayon dahil napili siya, talagang inaabangan niya ito. Ang lahat ng ito ay sinusunod at binibigyang pansin ni Hina, na ikinagalit niya, at hiniling niya sa kanya na pabayaan siya. Sa tanghalian sa araw na iyon, tinalakay ni Juro ang isyu sa kanyang mga kaibigan, ngunit walang sino man sa mga babae ang pumayag na layuan siya. Iminumungkahi ni Pansy na subukan nilang alisin ang isyu sa kanila sa halip. Napagtanto na ang pagtatanong sa mga babae ay walang silbi, bumaling siya kay San para humingi ng tulong, ngunit tumanggi siya, sinabi na mayroon siyang iba pang mga bagay na dapat pagtuunan ng pansin. Naiinis siya sa kanyang mga kaibigan dahil ang tanging oras na kailangan niyang humingi ng payo ay tuwing lunch break, habang si Hina ay nakakulong sa kanyang club room, ngunit lahat sila ay nag-aaksaya lamang ng kanyang oras. Gayunpaman, nagpatuloy ang lahat sa kanilang tanghalian, hindi siya pinapansin, at dahil wala rin siyang ibang kaibigan, sumuko siya at sumama sa kanila. Pagkatapos ng tanghalian, umalis si San para sa baseball practice, at biglang tinanong ni Cosmo si Juro tungkol sa kanyang mga plano pagkatapos ng paaralan. Sinabi niya sa kanya na sasabihin niya kay Kamata ang tungkol sa balita sa sayaw ng bulaklak, at gusto niya itong isama para makilala niya si Kamata at makilala siya. Tumanggi si Juro, sinabi na ayaw niyang makisangkot dito ng higit pa sa talagang kinakailangan. Ito ay humahantong lamang kay Cosmos na lumuha, at emosyonal na pang-blackmail sa kanya sa pagsasabi ng oo. Gayunpaman, hiniling ni Juro sa kanya na kumilos ng mahigpit sa kanya bilang isang senior na gumagabay sa isang junior, upang kumbensihin si Hina na mali ang teorya ng kanyang tatlong kasintahan. Pagkatapos ng klase, habang papalapit si Juro kay Cosmos kasama si Hina, siya ay naging ganap na antagonist at sinisigawan siya, na tinatawag ang kanyang buong pangalan dahil sa pagiging late. Dahil dito, naging ganap na fangirl si Hina sa kanya, at sinimulan niya siyang interviewin habang naglalakad sila papunta sa silid-aralan ni Kamata. Nakita siya ni Cosmos sa labas mismo ng kanyang silid-aralan, at hiniling kay Juro na makipag-usap sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling lumapit siya sa kanya, natakot si Kamata at hiniling sa kanya na lumayo sa kanya, dahil sa mga chismis tungkol sa kanyang pag-target sa mga first years. Pagkatapos napansin ito ni Hina at naiinis, sanisigawan ang junior. Tumakas lang siya, at napagpasyahan ni Hina na marahil ang teorya ng tatlong kasintahan ay hindi totoo. Anong klaseng babae ang gustong ma-associate sa ganyang hamak na dude? Sa kalaunan, tinanggihan ni Kamata na lumahok sa sayaw ng bulaklak kung saan ipinaalam ito ni Cosmos kay Juro sa pamamagitan ng text. Habang binabasa ni Juro ang balita, lumapit si Hina sa kanya at sinabing susubaybayan pa rin siya nito sa kabila ng mga akusasyon laban sa kanya na pinabulaanan. Sinasabi niya na ngayon ay naging talagang interesado siya sa kanya, at gusto niyang malaman ang higit patungkol sa kanya. Ang pangungusap na ito ay nagpabalisa kay Juro, at agad siyang sumang-ayon sa kaayusan. Agad na inilipat ni Hina ang paksa sa usapin, at tinanong siya kung ano ang mangyayari sa ikatlong babae sa sayaw ng bulaklak ngayong tinanggihan na ito ni Kamata. Dahil dito, medyo umaasa si Hina na maaari siyang mapili at makasayaw kasama si Juro. Pagkatapos nag-text sa kanya si Cosmos na nagsabing nakahanap na siya ng magpupunan sa pangatlong posisyon, na agad namang nagpasigla sa kanya. Sa tanghalian, nang magkita ang grupo, idineklara ni Cosmos na ang pangatlong posisyon ay pupunan ni San at kinuha niya ang lahat ng kinakailangang pahintulot. Sa katunayan, talagang nasasabik si San habang nakakakuha siya ng isang bagay maliban sa baseball na pag-ukulan ng kanyang sarili sa ilang sandali. Lahat sila ay nagbibigay ng kanilang lahat sa pagsasanay ng sayaw sa mga natitirang araw, at kinumbinsi si Pansy na sumali din sa kanila. Lahat ng saya ng grupo ay nakakadagdag lang sa sakit na nararamdaman ni Hina sa hindi niya pagsali. Isang linggo bago ang festival, bigla na lang nilapitan si Juro ng mga diva sa classroom. Agad nilang sinimulan siyang salakayin, at kapag tinanong niya sila kung ano ang nangyayari, inihampas nila ang pahayagan sa paaralan sa kanyang mesa kasama ang artikulong nag-aakusa tungkol sa kanya sa front page. Habang naluluha siya sa sorpresa sa maagang paglabas ng artikulo, pumasok si Cosmos at sinusubukang kumbensihin ang klase na ito ay peking balita. Gayunpaman, bumabalik ito dahil ang kanyang biglaang pagpapakita at malakas na suporta kay Juro ay naghihinales sa lahat na isa siya sa tatlong babae. Ang kabiguan na ito ay nag-ambala sa pamamagitan ng pagmadali ni Hina, at pagsasabi sa iba na hindi pa niya sinasadyang i-print ito, dahil hindi niya natapos ang pagkumpirma ng balita.
Nakumbinsi ang klase, ngunit nangako ang head diva na sisirain si Juro kung ito ay magiging totoo. Nang makaalis na sila, humingi ng paumanhin si Hina kay Juro at nagteoryang baka nagkamali ang kanyang artikulo sa mga handa ng ilathala. Pinatawad siya ni Juro, at plano ni Cosmos na bumalik sa publishing office, at hilingin sa kanila na alalahanin ang lahat ng mga kopya na kanilang ipinamahagi sa ngayon. Pinigilan siya ni Hina, at inaako ang responsibilidad na bawiin ang lahat ng mga kopya sa kanyang sarili upang pagsisihan ang kanyang pagkakamali. Pagkatapos ay lumabas si Cosmos sa kanyang likuran, sinabi na marahil ay mas mabuti para kay Juro kung wala siya dito. Ang masamang balita ay patuloy na tumatambak para kay Juro, dahil kinalaunan ng araw na iyon, ipinaalam sa kanya ni Pansy na nagpa siya sina Hema at San na hindi na pumunta sa silid-aklatan. Sinabi sa kanya ni Cosmos na naghihintay doon para sa kanya, na dapat din silang tumigil sa pagkikita. Ang lahat ng nagawa niyang gawin ay palalay ng mga bagay para sa kanya. Idineklara pa ni Cosmos na magsasanay na sila ng isa-isa para sa sayaw mula ngayon. Habang si Juro ay malapit ng magprotesta, pinutol siya ni Pansy, sinabi na dapat talaga nilang panatilihin ang kanilang distansya sa isa't isa ng ilang sandali. Bago niya maproseso ang lahat ng ito, lumabas si Cosmos sa library at hiniling sa kanya na iwasan din ang lugar. Nang gabing iyon, nanlulumo si Juro na nakaupo sa isang bakanteng silid-aralan nang lumapit si Hina sa kanya, at tiniyak sa kanya na lilinisin niya ang kanyang pangalan. Si Juro, gayunpaman, ay nag-impake lang ng kanyang mga gamit at tumayo para umalis pa uwi. Nang tanungin siya ni Hina tungkol sa practice ng sayaw, sinabi nito sa kanya na hindi na nila ito ginagawa, na agad na ikinagalit niya sa sarili dahil sinisira niya ang lahat para kay Juro. Nagagawa niyang pakalmayin siya, at bilang paraan para makabawi sa lahat ng ito, nag-aalok siya na tulungan siya sa pagsasanay ng sayaw. Sumang-ayon si Juro dito, at ito ay humantong sa pag-usbong ng isang bagong pagkakaibigan sa pagitan nila. Sa kalaunan, dumating ang araw ng Flower Festival. Isang linggo na ang nakalipas mula nang makipag-ugnayan si Juro sa sinuman sa kanyang mga miyembro ng grupo, na nagdulot sa kanya ng panlulumo. Habang nag-iisa siya sa mga pasilyo ng paaralan, nilapitan siya ng mga diva, na nagpapaalala sa kanya na balak pa rin nilang pagbayaran siya kung sakaling totoo ang artikulo. Nagambala sila sa pagpapakita ni Hina, at iniligtas si Juro mula sa kanilang mga pinagsasabi. Si Juro ay nagpapasalamat kay Hina dahil nandyan siya sa kanyang tabi sa buong pinakamahirap na linggo sa kanyang buhay. Pagkatapos ay sinabi ni Hina sa kanya na plano niyang ibigay ang artikulo sa ikalawang araw ng pagdiriwang kung ito ay totoo. Ayaw niyang sirain ang kanyang sayaw ngayon sa pamamagitan ng pag-aalala sa kanya tungkol dito, at hilingin sa kanya ang pinakamahusay para dito. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay San na nagsasabi sa kanya na may malaking problema. Nakatayo siya sa labas ng opisina ng punong guro, kung saan ipinapahayag ng mga miyembro ng committee ang kanilang mga alalahanin tungkol sa dalawang lalaki na sasayaw sa Flower Festival. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si San, sinabing humihinto na siya sa sayaw noon at kailangan nilang maghanap ng babaeng papalit sa kanya. Hinihiling niya kay Juro na huwag mag-alala, gayunpaman, dahil aayusin niya ito sa lalong madaling panahon. Habang sinusubukan ni Juro ang pag-iisip ng solusyon, bigla niyang naalala ang mga practice session nila ni Hina at tinanong niya ito kung magiging okay ba siya sa pagsayaw. Nakikiusap siya na huwag na itong tanggihan, dahil wala na siyang ibang malalapitan. Hindi niya alam na ito ay pangarap na magawa din ni Hina, at agad itong pumayag. Nang malapit ng tawagan ni Juro si Cosmos para ipaalam sa kanya ang tungkol sa update na ito, mismong ang presidente ang lumapit sa kanila at sinabing kanina pa niya sila hinahanap. Narinig niya ang sitwasyon at tinanong niya si Juro kung sigurado siya na si Hina ang kapalit. Nang makumpirma niya ito, pinapunta niya si Hina sa student council room dahil kailangan niyang sabihin sa kanya ang isang bagay na hindi dapat marinig ni Juro. Gayunpaman, iginiit ni Hina na gusto niyang makasama si Juro, at walang pagpipilian si Cosmos kundi pumayag sa huli. Sa sandaling sila ay nakapunta sa silid, si Cosmos na ikinagulat ng lahat, ay nagpahayag na tinatanggihan niya ang paglahok ni Hina sa sayaw. Pinaalalahanan niya si Hina na ang kanyang pangunahing pinagtutuunan ng pansin ay ang paglalagay ng isang pahayagan, upang bawiin ang kanyang mga paratang tungkol kay Juro at ipamahagi ito. Bago sumabak sa kanyang pangangatwiran sa likod nito, muling tinanong ni Cosmos si Hina kung sigurado ba siya na dapat nandito si Juro.
Kapag hindi siya nagpatinag mula sa kanyang mga iniisip tungkol dito, pumayag si Cosmos na magpatuloy na hindi naapektuhan ng mga pagbabante tungkol sa paglalathala ng pangyayaring ito sa papel na ibinabato sa kanya ni Hina. Pagkatapos ay hinarap ni Cosmos si Hina tungkol sa pagsisinungaling sa lahat at panlilinlang kay Juro. Kahit alam ni Hina na walang tatlong girlfriend si Juro, pinilit niya ito sa isang sulok. Sinadya niyang lumayo sa pinakamahalagang oras ng kanyang araw, na ang oras ng tanghalian, kung saan makikita sana niya ang tunay na katangian ng kanilang relasyon sa isa't isa. Nagdahilan si Hina na may trabaho siyang pagsama-samahin ang mga artikulo sa opisina ng pahayagan, ngunit tinutulan siya ni Cosmos, at sinabing maaari rin niyang gawin iyon sa silid-aklatan. Pagkatapos ay sinabi niya kay Hina na nakikipag-usap siya sa mga mag-aaral sa nakalipas na linggo, at nakumpirma na ang mga kakaibang tsismis tungkol kay Juro ay tila laging usap-usapan tuwing tanghalian at kumakalat pangunahin sa mga first years. Nang itanggi ni Hina na may kinalaman siya dito, kinuha ni Cosmos ang isa pang insidente na nasuri niya. Kinumpirma niya na sa araw ng paglabas ng artikulo, ang taong responsable sa pag-imprenta ay hindi si Hina. Gayunpaman, natitiyak niyang ginulo ni Hina ang mga artikulo pagkatapos ng klase noong nakaraang araw. Ibinunyag ni Cosmos na natagpuan niya ang tunay na kishit ng silid ng pahayagan, kung saan nakalagay ang pangalan ni Hina. Sa sandaling mawala ang artikulo, pinaghinalaan ni Cosmos si Hina at dumiretso sa silid ng pahayagan para gumawa ng kopya ng key checkout log. Pagkatapos ay pumasok siya sa klase ni Juro, at sadyang dinala ang silid ng pahayagan upang i-verify ang kanyang mga hinala. Sa sandaling sumugod si Hina sa sarili niyang responsibilidad, kitang-kita na ang salarin. Bumalik siya para kunin ang kasalukuyang key sheet bilang bahagi ng formal na pagsisiyasat, at nang makitang binago ito ni Hina ay naging dahilan ng kanyang pagkakasala na yumako sa itaas. Kinumpirma rin ng Pangulo kaninang umaga na si Hina ang naglabas ng isyo sa flower dance. Pagkatapos ay isiniwalat niya na alam niya ang lahat tungkol sa intensyon ni Hina kay Juro. Gusto siyang ihiwalay ni Hina upang siya lang ang nasa tabi nito, ngunit nang siya ay napili para sa flower festival, nagkaroon siya ng bagong layunin na sumali sa sayaw. Gusto niyang makipag-bonding kay Juro at sa wakas ay pakasalan siya, gaya ng sabi ng alamat. Sa wakas ay sumang-ayon si Hina na walang paraan na makalabas dito, at ipinagtapat na sa larong baseball noong nakaraang taon, kung saan iniligtas siya ni Juro mula sa isang ligaw na bola, itinulak niya ito palabas bago pa siya nito matamaan, na nagpamukha sa kanya na heroic na 9-love agad siya. Bumalik sa silid, patuloy na sinasabi ni Hina na siya lang ang dapat kasama ni Juro. Hiniling niya sa kanyang mga kaibigan na iwan siya at hayaan siyang makasama. Tinatawag siya ni Cosmos sa kanyang toxic na pag-uugali, at pinapakalma siya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang panayam tungkol sa malusog na relasyon. Pagkatapos ay ipinagtapat ni Hina ang kanyang pagmamahal kay Juro at nakiusap na makasama siya. Si Juro ay labis na nasaktan, gayunpaman, sinabi niya sa kanya na wala siyang nararamdaman para sa kanya. Pagkatapos ay sinisigawan niya ito para sa paggawa ng gulo ng buhay ng lahat at hiniling sa kanya na huwag nang ipakita sa kanya ang kanyang mukha. Nagulat si Hina, ngunit hindi nagtagal ay nagtipon siya ng lakas ng loob, at humingi ng paumanhin kay Cosmos para sa gulo bago umalis upang ayusin ang pahayagan, gaya ng hiniling sa kanya ni Cosmos. Nang umalis siya, ibinunyag ni Cosmos na alam niya na si Juro ay naglagay lamang ng isang mahigpit na aksyon upang bigyan si Hina ng isang push at wala talagang ibig sabihin sa mga sinabi niya. Dahil sa kahihiyang mahuli, agad niyang iniba ang paksa at ipinahayag ang kanyang pag-aalala tungkol sa magulo na flower festival. Dito, mahinahong tumugon si Cosmos na ang pagpapalit ay inayos na ni Hema, San, at niya. Right on cue, pumasok si Pansy, na sobrang napakaganda, at talaga namang nagulat si Juro dito. Sa sayaw, nauna sina Hema at Juro, at ipinagtapat ni Hema na wala na siyang crush kahit kanino. Sumunod ay si Cosmos na napansin ang kanyang pag-aalala at tiniyak sa kanya na walang nakakaalam ng sikreto ni Hina maliban sa kanyang sarili, kay San, at Juro. Sumunod ay si Pansy, at kakaiba ang kanyang hitsura na walang sino man sa buong paaralan ang nakakakilala sa kanya. Nag-aalala si Cosmos sa dami ng usapan sa audience, ngunit sa sandaling magsimula silang sumayaw, napakaganda nila kaya nabalot ng kompletong katahimikan ang auditorium. Nagpapasalamat si Pansy kay Juro sa pagsisikap na makipagkaibigan sa kanya, sa pamamagitan ng pagpunta sa kanyang mga kaibigan sa silid-aklatan.
Nang tanungin siya nito kung ano ang dahilan kung bakit marami siyang ginagawa para sa kanya, inamin ni Juro na nagpapasalamat siya sa kanya sa pagtulong sa kanya na makawala sa pagkakagapos. Habang tinatapos nila ang kanilang sayaw, naghiyawan ang mga manunood. Habang papunta sila sa backstage papunta sa kanilang mga kaibigan, pinasasalamatan ni Pansy ang grupo para sa kahangahangang karanasan, at lahat sila ay sumang-ayon na magpatuloy sa pagkikita sa kabila ng munting proyekto nilang ito na malapit nang matapos. Kinaumagahan pagkatapos ng festival, nagising si Juro na hindi karaniwan ang pagiging masayahin ng kanyang ina. Sinabi niya sa kanya na hindi siya magluluto ng kanyang tanghalian, dahil ipinapalagay niya na kakain siya sa labas kasama ang kanyang mga kaibigan. Kapag nalilito siya kung paano niya nalaman ang tungkol sa paglabas niya, sinabi niya sa kanya na sinabi ito sa kanya ng kanyang kaibigan. Paglingon niya ay nakita niya si Pansy na nakaupo sa sala na naghihintay sa kanya, na ikinagulat niya na hindi makapagsalita. Sa almusal, tinanong ni Juro si Pansy kung bakit siya nandito. Sinabi ni Pansy sa kanya na nagkataon na nakatagpo siya ng kanyang ina sa araw-araw na sesyon ng pag-stalk niya, at inimbitahan niya siya rito. Kapag tinanong niya ang kanyang ina tungkol dito, sinabi nito sa kanya na nakita niya si Pansy na nagbabasa ng paborito niyang libro sa isang tindahan kaya nagsimula siyang makipag-usap sa kanya. Maya-maya ay nakita niya si Pansy na nakatayo sa labas ng kanilang bahay at pinapasok siya kaagad. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Pansy na nakakuha siya ng mga tiket para pumunta sila sa water park, at nagpa siya silang umalis pagkatapos ng almusal. Sa kalaunan, ang buong grupo ay dumating sa pool, at hindi mapigilan ni Juro ang sarili habang tinitingnan ang lahat ng kasiyahan sa kanyang paligid. Pagkatapos ng isang araw ng paglalaro at pakikipagkarera sa pool, nagpa siya silang kumuha ng ilang inumin. Habang nakatayo si Juro sa pila sa mga stalls, sinusubukan niyang isaulo ang listahan ng mga order sa pamamagitan ng pagsasabi nito ng malakas. Nang marinig ang boses niya, lumingon ang babaeng nasa harapan niya at naasar na makita siya doon. Kapag nakita niya kung gaano siya nalilito, tumalikod na lang siya, nahihiya, at inamin na napagkamalan niya itong iba. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang sitwasyon at sinabi sa kanya na minsan ay naging masama siya sa takot-takot na lalaki na ito, at sinusundan siya nito mula noon. Tinanong niya ito kung ano ang gagawin bukod sa paghingi ng tawad sa kanya, ngunit sinabi lang ni Juro na sapat na ang paghingi ng tawad. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na napakasama ng mga tao sa lalaki dahil sa kanya, kaya tungkulin niyang gumawa ng isang bagay na higit pa sa paghingi ng tawad para makabawi sa kanya. Tinanong niya siya kung ano ang gusto niya kung siya ang nasa lugar ng lalaki, at nahaharap lamang sa hindi masukat na pagkadismaya kapag ang tanging sagot ni Juro ay paghingi ng tawad. Pagkatapos ay sinabi ni Juro sa kanya na time na humingi ng tawad dahil sigurado siyang makakarating ito sa lalaki, at kung hindi maayos ang pakikitungo sa kanya ngayon, walang mawawala sa kanya dahil ang mga bagay ay nasa pinakamasamang sitwasyon na. Habang kinukuha ni Juro ang kanyang order at nagsimulang maglakad patungo sa kanyang mga kaibigan, muli siyang hinarang ng dalagang nag-alok sa kanya ng inumin bilang pasasalamat at lumakad palayo. Nang ilalapag niya ang mga inumin at maupo para mag-relax kasama ang kanyang mga kaibigan, lahat ng mga babae ay sumugod sa kanya upang magsaya kasama sila. Hiniling sa kanya ni Hema na sumama sa isang water slide, at nang pumayag siya, hiniling siya ni Cosmos na sumama sa kanya, na sinundan ni Pansy, na may ibang iniisip. Nagsimulang mag-away ang mga babae, at sumabad si Juro para pakalmayan sila, sinabing kaya niyang gawin ang lahat ng aktibidad. Pagkatapos ay gagawin itong kompetisyon ng mga babae sa pamamagitan ng pagkikita kung sino ang pinakanakakatuwaan ni Juro, at kailangang gawin ni Juro ang anumang sasabihin ng nanalo. Ganap na hindi pinapansin ang sasabihin ni Juro tungkol sa bagay na ito, ang mga babae ay sumang-ayon sa planong ito. Sa halip na tulungan ang kanyang matalik na kaibigan, nag-cheer lang si San sa mga babae at umupo upang panoorin ang saya. Pumunta muna sila sa water slide ayon sa gusto ni Hema, at sa daan, ganap na nag-backflip ang opinyon ni Juro tungkol sa plano. Sa puntong ito, ang tanging naiisip niya ay ang katotohanan na ang tatlong magagandang babae ay gumagawa ng mga bagay-bagay upang pasayahin siya. Habang dumudulad sila sa water slide, ninanamnam ni Juro ang saya. Gayunpaman, sa oras na sila ay nasa ibaba, siya ay nagtatapos sa pagkawala ng kanyang shorts. Nang malapit nang tingnan ni Hema ang kanyang tinatago, tumalon si San sa tubig at hinaranggan si Juro mula sa kanyang paningin upang protektahan ang kanyang dignidad. Sumunod ay si Cosmos na naghahatid sa kanya sa mga dolphin rides.
Nang malapit na silang umakyat sa Dolphin, may mga batang dumaan, tinutukso sila, kaya hindi komportable si Cosmos. Sa kalaunan, ito ay nauwi sa kanyang daydreamang tungkol sa kasal, at sa kanyang panaginip na estado, at natapos niyang itulak ang Dolphin palayo kasama si Juro na nakaupo lamang dito. Upang iligtas siya mula sa kahihiyan ng isang lalaking nakaupo mag-isa sa isang Dolphin, agad na tumalon si San sa likuran niya, at sumakay sila sa paglubog ng araw. Sinundan ito ni Pansy, na dinala siya sa paligan ng mainit na tubig. Habang nakaupo siya sa tabi niya, nagpapasalamat si Pansy sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong maranasan ang sobrang saya kasama ang buong grupo ng mga kaibigan. Ito ay humantong sa pasasalamat ni Juro bilang kapalit sa pagtulak sa kanya na makabawi sa kanilang lahat na kahit papaano ay naglapit sa kanila kaysa dati. Pagkatapos ay sinimulan ni Pansy ang nakakahiyang mga lihim tungkol sa kanya na nalaman niya tungkol sa kanya, sa pamamagitan ng kanyang pag-stalk. Ngunit muli, iniligtas si Juro mula sa awkwardness ni San, na parang isang knight in shining armor. Sa pagtatapos ng mga aktibidad, si Juro ay positibong nakabuo ng higit na damdamin para kay San kaysa sa sino man sa mga babae. Nang malapit na silang umalis sa pool, tinanong ng mga babae si Juro para sa kanyang huling paghatol kung sino ang pinaka-nakakatuwa, at malinaw naman, sinabi niya na si San iyon. Idinagdag ni Juro na handa siyang maging kay San at gawin ang anumang naisin sa kanya ni San. Agad silang tumakbo sa paglubog ng araw ng magkasama, naiwan ang mga babae sa likod upang ayusin ang kanilang sarili. Kinabukasan sa paaralan, isang updated na pahayagan ang kumalat na nililinis ang pangalan ni Juro sa lahat ng maling publisidad, at ang mga diba ay bumalik upang humingi ng tawad sa kanya para sa kanilang pag-uugali. Ang kanilang leader, si San, pagkatapos ay pumasok na ang kanyang buhok ay kinulayan ng itim na itim sa paraang gusto niya. Agad niya itong nakilala bilang ang babae mula sa pool habang humihingi ito ng tawad sa kanya. Sa sobrang gulat niya, ito ang unang araw sa mahabang panahon na talagang nadama ni Juro ang kapayapaan at kasiyahan sa loob ng paaralan. Pagkalipas ng ilang araw, isang babae na tinatawag na Yuki ang lumipat sa kanilang klase. Pagkapasok niya sa klase, lumapit siya at kinis ang kamay ni Juro, na siyang nagdulot sa kanya ng matinding pagkabigla. Sa pagtingin sa kanya ng malapitan, siya ay ibinalik sa laro ng baseball noong nakaraang taon. Dahil alam niyang masasaktan si San sa pagkatalo, dali-dali siyang pumunta sa food stall at hiningi ang lahat ng skewer na mayroon sila dahil paborito ito ni San. Ito rin ang babaeng naghahandle sa stall noong araw na iyon. Pinutol ng guro ang flashback at tinawag si Yuki pabalik sa harapan para sa pagpapakilala. Sinabi niya sa klase na nagmamay-ari sila ng isang sikat na skewer chain. Agad na nakilala ang pangalan ng skewer chain, bumangon si San at nagsimulang purihin ang kanilang mga pagkain, habang ang tanging naiisip ni Juro ay ang kiss at ang mga kahihinatnan nito. Lumingon siya at agad na napagtanto na tama siyang mag-alala, habang nakikita niya sina San at Hina na nagliliyab sa galit sa kanya. Si Hema, sa kabilang banda, ay naghahanap ng higit pang kalokohan at sinabi sa kanya na sasabihin niya ito kina Cosmos at Pansy mamaya. Noong araw na iyon, lumapit si Yuki kina San at Hema habang sila ay nagkukumpulan sa desk ni Juro. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa insidente mula sa larong baseball, at sinabi sa kanila na balak niyang bayaran si Juro para sa malaking tulong na ibinigay niya sa tindahan, sa pamamagitan ng pagbili ng bawat pagkain na mayroon sila. Napansin ni Yuki si San na nakikinig, at tinanong siya kung gusto rin ba niyang maging deboto ni Juro tulad ng ginawa ni Yuki kanina. Sinimulan ni San na tanggihan ang alok na iyon ng labis na ginagawang kainahinala ang pagtanggi niya. Gayunpaman, ibinalik ni Yuki ang paksa sa kanyang sarili at sinabi kay Juro na gagawin niya ang lahat ng gusto nito. Naputol ang kanilang pag-uusap nang pumasok ang guro, at agad na nagmadaling bumalik ang lahat sa kanilang mga upuan. Nagbibigay ito kay Juro ng oras upang timbangin ang mga kahihinatnan ng pagkuha kay Yuki sa kanyang alok, at napunta siya sa konklusyon na tiyak na may gusto ito sa kanya. Kung tutuusin, bakit ang isang magandang babae ay handa na gawin ang lahat para sa kanya nang hindi humihingi ng anumang kapalit? Pagkatapos ng klase, binibigyan ng gawain si Juro na ilagay ang mga gamit ng guro sa staff room. Agad niyang nakita ito bilang isang pagkakataon para mas makilala si Yuki, malaman ang kanyang tunay na intensyon, at humiling sa kanya na tulungan siya. Nang mailagay na nila ang mga gamit sa staff room, sinimulan na agad ni Yuki ang panliligaw sa kanya, kaya lalo siyang naghinala.
Habang naglalakad si Juro pabalik sa silid-aralan, nalilito sa kanyang pag-iisip, hindi niya nakita ang balat ng saging na nakalatag sa sahig. Akmang tatapakan na niya ito at madapa, hinawakan siya ni Yuki at hinayla siya palayo. Ang kanyang pagiging malapit ay ganap na nakakagambala kay Juro mula sa kanyang aktwal na misyon, at kailangan niyang paalalahanan ang kanyang sarili na mag-focus hanggang sa maimbestigahan niyang mabuti ang sitwasyon. Pinutol niya ang kanyang iniisip sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na nagdala siya ng lutong bahay na tanghalian, at tinanong siya kung gusto niyang umupo sa tabi niya. Si Juro ay agad na nanalo sa pamamagitan ng ideya ng isang detalyadong tanghalian at sumang-ayon na pumunta. Sinabi na hindi siya nagdala ng pagkain na makakain sa tanghalian. Bumalik siya sa realidad at naalala na kailangan niyang imbestigahan ang mga intensyon nito. Pagkatapos ay sinabi ni Juro sa kanya na siya ay nakakaramdam ng pagkakasala na ginawa niya ang lahat para sa kanya, at diretsyong tinanong siya kung mayroon siyang anumang bagay na magagawa niya para sa kanya bilang kapalit. Habang hinihintay niya ang sagot nito, sabik na malaman ang tunay na kasamaan nito, hiniling lamang ng babae sa kanya na hayaan siyang maglingkod sa kanya dahil iyon ay nagdudulot sa kanya ng kagalakan. Agad na tinamaan si Juro ng pangungusap na ito, at binitawan niya ang anumang pag-aalinlangan na mayroon siya tungkol sa kanya. Dinadala siya nito sa silid-aklatan tuwing tanghalian upang makipagkita sa kanyang mga kaibigan. Sa sandaling tapos na ang pagpapakilala, lahat sila ay nagsimulang kumain, maliban kay Cosmo, na nagsisikap na magkaroon ng lakas ng loob na ibigay kay Juro ang handmade na tanghalian na inihanda niya para sa kanya ngayon. Akmang ilalabas na niya ito, iniabot sa kanya ni Yuki ang pagkain na dala niya. Habang si Cosmos ay awkward na nabalisa tungkol sa naunahan na magbigay ng pagkain, tinanong siya ni Juro kung maaari ba siyang kumain ng tanghalian, na agad na nagpapataas ng kanyang kalooban. Pagkatapos ng tanghalian, inilabas ni Pansy ang kanyang sikat na handmade cookies para masiyahin silang lahat, habang si Juro ay hindi makagalaw kahit isang pulgada dahil sa dami ng pagkain na nakain niya sa ngayon. Nagsimulang mag-usap sina Hema at San tungkol sa kanilang mga paligsahan sa tennis at baseball na paparating, at ipinangako ni Cosmos na mag-oorganisa ng isang cheering squad para sa kanila at i-coordinate ang kanilang mga schedule upang hindi magkasalubong ang mga laro. Ito ay humantong sa pagtatanong ni Yuki kay Juro kung siya ay magaling sa anumang bagay, at kapag siya ay tumanggi, sinabi niya sa kanya na siya ay sigurado na siya ay pipili ng ilang mga kasanayan balang araw. Pagkatapos ng tanghalian, sa pag-alis ng lahat, hiniling ni Pansy na manatili si Juro. Agad namang nilinaw ni Juro na ayaw niyang pag-usapan si Yuki dahil sa wakas ay nakahanap na siya ng taong walang pasubali na umiibig sa kanya, at ayaw niyang guluhin ito. Agad namang sumagot si Pansy na wala siyang reklamo sa ugali ni Yuki. Sa katunayan, lubos niyang nauunawaan ang pagnanais na magbayad ng isang tao para sa kanilang tulong. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang tunay na problema ay kung gaano ka-pushover si Juro. Tinanggap niya ang tanghalian ni Yuki, at kahit alam niyang hindi niya ito kakayanin, tinanggap niya rin ang tanghalian ni Cosmo para hindi siya masaktan. Hinihiling niya sa kanya na tumigil sa pag-arte dahil sa proseso ay masasaktan lang niya ang lahat. Sa pagtatapos nito, binago ni Pansy ang paksa at iniabot sa kanya ang isang libro, na sinasabing paborito niyang libro iyon at talagang gusto niyang magkaroon sila ng mas maraming paksang pag-usapan sa isa't isa. Nang binalaan siya ni Juro na napakabagal niyang magbasa, sinabi sa kanya ni Pansy na okay lang. Hinihiling lang niya sa kanya na sabihin sa kanya tuwing tapos na siya dahil talagang gusto niyang malaman ang iniisip nito tungkol dito. Tinanggap niya ang libro, at bago umalis ay ipinaalam sa kanya na mayroon siyang gagawin pagkatapos ng klase sa araw na iyon, na may kaugnayan sa ilang tradisyon at sa makatuwid ay hindi na makakarating sa library pagkatapos ng klase. Paglabas pa lang niya ng convenience store, tumakbo palabas si Hema at bigla siyang nilundagan. Naiinis siya sa random na pagkakatambo sa lupa at sumisigaw sa kanya na lumayo sa kanya. Pagdating sa bahay, napansin niyang iniwan niyang bukas ang kanyang bag, at nang tingnan niya, nagkatotoo ang kanyang takot dahil hindi niya mahanap ang libro ni Pansy na nasa kanyang bag. Tumakbo siya pabalik sa lugar kung saan siya pinatumba, at nagsimulang maghanap kung saan-saan. Dalawang babae, sina Sherry at Soki, na nakakita sa kanya noong araw na iyon, ay muli siyang nakita at lumapit sa kanya. Tinanong nila siya kung ano ang problema niya. Sinabi ni Juro sa kanila na nahulog niya ang isang libro dito kanina at hinahanap niya iyon. Sumasang-ayon sila na tulungan siyang maghanap, at tumakbo sa tindahan upang simulan ang kanilang investigasyon doon.
Nagkita silang muli pagkatapos ng ilang sandali, ngunit ang mga babae ay mukhang hindi masyadong positibo sa paghahanap. Tinanong nila siya kung talagang mahalaga ang aklat, at nang makumpirma niya na ito ay mahalaga, at ubiling nilang nilabas ito. Bagamat sa una ay napakasaya niyang natagpuan ito, sa lalong madaling panahon ay napansin niya na ito ay nasira na. Sa puntong ito, nagpa siyang bumili ng isa pang kopya, ngunit tinanong siya ni Sherry kung alam niya kung tungkol saan ba talaga ang librong iyon. Sinabi niya na mayroon siyang kaibigan na may hawak na aklat na iyon, at tinanong niya siya kung magkano ang halaga nito. Ibinulong niya ang numero sa kanyang tainga, at nawalan siya ng kulay sa kanyang mukha dahil sigurado siyang hindi na niya ito mabibili. Ibinigay niya sa kanya ang address ng isang bookstore na nagbebenta nito. Kinabukasan sa tanghalian, marubdob niyang tinitignan ang isang magazine ng trabaho para makaipon siya ng sapat para palitan ang aklat na iyon. Para magambala siya sa pagpahinga sandali, inilabas ni Cosmos ang lunchbox na iniimpake niya para sa kanya, ngunit mukhang hindi niya maalis sa isip niya ang paghahanap ng trabaho. Pinaiyak nito si Cosmos, at sinubukan ni San na bigyang pansin si Juro sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Sa kalaunan, nawalan siya ng pasensya at inagaw ang magazine sa mga kamay ni Juro, na agad namang nagpupukaw ng kanyang galit. Pagkatapos ay inalok ni Yuki si Juro ng part-time na trabaho sa kanyang lugar dahil talagang kailangan nila ng bagong empleyado sa bagong tindahan. Bagamat sa una ay nag-aatubili siya, agad siyang bumagsak sa kanyang paanan na nagmamakaawa para sa trabaho kapag narinig niya ang sweldo. Nangangahulugan din ito na hindi na niya magagawa ang kanyang mga after-school trip sa library, na labis na ikinalungkot ni Pansy. Pagkatapos ay hiniling ni Juro na manatili siya pagkatapos ng tanghalian dahil may nais itong sabihin sa kanya. Pagkatapos ng tanghalian, sa sandaling sila ay mag-isa, ibinalik niya sa kanya ang libro at taos-pusong humingi ng paumanhin sa pagsira nito. Sinabi ni Juro sa kanya na ang pagbili ng bagong kopya nito ang dahilan kung bakit kailangan niya ang part-time na trabaho, at nangakong ibabalik kaagad kapag nakaipon na siya ng sapat para dito. Sinabi sa kanya ni Pansy na hindi niya kailangan ang bagong kopya. Sa halip, kung gusto niyang makabawi, gusto niyang pumunta siya sa library pagkatapos ng klase sa halip na magtrabaho ng part-time. Gayunpaman, iginiit ito ni Juro, at sa huli ay nakuha niya ang kanyang paraan. Nang gabing iyon pagkatapos ng klase, nagpakita siya sa shop ni Yuki at isinuot ang kanyang bagong uniforme habang naghahanda siyang simulan ang bagong mini-adventure na ito na pinaghandaan niya, upang matiyak na ang lahat ng kanyang mga mahal sa buhay ay aalagaan.